Narito na ang pambansang talk ng Pilipinas. Lufa May Quinto, G3 Santiago, Pati Daza, special guest kakulitan, Bayani Agbayani, and Corina Sanchez Rojas. Good evening mga ka-TikTokers! Summer na, turismo sa Pinas, pababa ng pababa. Bakit? Mas mura ba magbakasyon abroad kaysa dito sa Pinas? Ang dami na nagpaparamdam. Sinong pambato ninyo pagdating po ng presidential election sa 2028? Ako ang iboboto ko si Shara. Tara! Heronimo. At saka si Lenny. Lenny. Misa Lucha. Nakakatawa! Basta ako solid kay Ate Kuring! Ate Kuring! What's your ganap? What's the G? What's the Oh, G? naku, si G, ang maraming G. Ako marami akong ganap. Nagtinda ako this week ng tosino, Oh, sarap yan. Oh. tapa, relyenong bangus, sisig, at balut. Sa aking pagtitinda sa mga mall ay nasa page namin, farmtofork.ph on Instagram. That's my Wow. ganap. That's your ganap. That's your ganap. Oh, Ikaw, ikaw Rufa. naman, Hindi Rufa. ako naman puntang Amerika. Ana. Yes. I-check ko ang lahat. Chinek mo Eh, lahat para ng mga mansion mo maka-rest-rest doon? naman. Tama. oo. Malamig pa rin, no? Amoy-amoyin yung mga, Hindi, painit, lamig. Bakit ka bumabalik-balik doon? May bahay na talaga kayo Hindi, doon. may bahay kami. Yun nga yung inuuwian namin. Yes. Kaya once a month, umuwi pa rin ako. Once a month? Hindi, ito lang. But are you Filipino or American citizen? I'm a resident. Resident. Pwede na akong mag-American pero inisip ko pa eh. Kasi nandito ako parang Sa susunod baka na lang naman na di kailangan. administrasyon. Oo. Malay mo, tumakbo na rin ako. Oo, di ba? But, isa-share ko lang, I went down memory lane. Alam mo, ang tagal ko nang hindi kumain sa Little Quiapo. Bigla Ay, ako sarap. bumalik. Kasi nga, ang init na summer, naghalo-halo ako, tsaka palabok. Parang the last time I ate there was more than 20 years ago. So, and it just really reminded me of my childhood memories. So, Di mo kami tuwang-tuwa ako. sinama? Eh, kasi biglaan, may appointment ako dun sa LTO para sa lisensya ko. Habang hinihintay ko, eh di nagpatay kami ng oras dyan nga. Arnold Sa- Clavio? Si Arnold Kayo? Clavio Sino ang kasama mo? Si Arnold Clavio ang kasama ko. Teka lang, date ba to? Hindi. May mga ganap sa LTO. Single pa, Okay. single ka ba? Single ako. Pero hindi ako, Parehas hindi, tayo. hindi kami ni Arnold. Hindi Bakit kami, naman parang ayaw mo kay Arnold? Oo nga. Ako naman, we went to Vatican to attend Mass. Sa Rome? Bikutan pala. Alam ko pa naman Peña Rosario. Nag-meeting kami ng mga pelikula para sa Metro Manila Film Festival. Oh, sa December. Oh. Meron kami Sama kayo. Cesar Montano at saka may isa pa akong meeting pang Metro Manila Film Festival. din. Talaga. Tsaka, Gusto ko rin sumama. Pang best Ano actor. rin ako, Italian model pa rin. Wow! Lagi ako nasa Sicily. Milan Fashion Week. Milan Fashion Week. Wow. Eh, ikaw, Kuring. Ang aking ganap ay ganap nanay. No? Siyempre, ang daming ganap ng mga anak ko papadagdag talaga sa mga Dalawa kailangan pa. gawin. Lagi ko kayo Oo. nilalove eh. Alas 7 ng umaga Tapos pa lang, dalawa nandyan pa. ako sa Ateneo. Ano ba yan? So ako yung host ng klase sa kay Pepe. Dito sa Ateneo, meron silang ganap doon. Alam mo maganda, kasi yung Ateneo, meron silang parang ka-sister school na public school. Yes. Sa Barangka. Sa Barangka. Oo, Iba. para, alam mo yung kahit magkakaiba sila ng estado sa buhay, nag-uusap sila, nag-share sila ng pagkain. Sarap. Tapos, sister class. sa St. Teresa naman, si Pilar, nabigyan ng award. Wow! Very independent, something like Oy, that. worth it siya. Meron siyang After award, kaya. so isa na siya sa mga pillars doon. Matagal na siyang Pilar doon. Matagal. Oo. Pepe and Pilar. Oo. So, nagpakananay ako talaga. Diba? Saya-saya. Masaya-saya, pero papunta po tayo sa exciting part. Up next, watch this!
years from now pa ang eleksyon ng 2028 pero may mga nagpaparamdam na at para pakiramdaman ang pulso ng bayan at ibigay ang kanyang fearless forecast. Meron ba? Kasama natin tonight, political analyst Ronald Llamas. Pinanindigan mo na talaga yung titulong yun, ha? Political heckler. Well, yung political analyst masyadong seryoso at saka masyadong Kailangan ng diploma. so up there. Sa gitna ng political tension at ng kanyang impeachment issue, she announced last February 18 that she's running for president. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. So ano sa tingin mo yung tungkol kay Sara? Well, siyempre, sa mga survey, siya pa rin yung pinakamataas. Pero siya pa lang naman nag-a-announce. Usually, nakakatulong yan sa pag-increase ng iyong numbers kung ikaw pa lang ang nag-a-announce. Tignan natin, in the next few weeks, kung may iba pang mag-a-announce, baka makabawas yun. Hindi ba masyado maaga siya nag-anunsyo? Well, yes and no. In the past, yan yung tradisyon. Mag-announce ka later para hindi lahat ng banat na sa'yo. Correct. Pero lahat kasi ng banat nasa kanya na eh. At ikalawa, gusto niyang i-rally yung kanyang troops. At ikatlo, iba kasi yung itong panahon natin ngayon eh. Lahat ng problema nagsasalubong this year. Massive corruption, Iran war, economic crisis, tapos yung impeachment niya. So kailangan niyang palabasin yung narrative na kaya ako ini-impeach dahil ako yung pinakamataas. Kaya ako ini-impeach dahil ako yung pwedeng manalo sa 2028. Pero nakaka-apekto po ba yun sa impeachment niya? Maaari po bang yung mga sa Congress eh hindi bumoto na sa impeachment dahil alam na tatakbo siya? Well, sigurado ko yung numbers ng impeachment last year, hindi yun yung numbers ngayon. Mas Yung malbaba. iba dyan matatakot. Pero halos sigurado ko rin, mananalo yung one-third. Sa Justice Committee, 54 na yung bumoto eh. Para, Isa lang ang hindi. para siya ay Tsaka, para ituloy yung ituloy, impeachment. oo. So, kailangan mo na lang 52. Kaya most probably ay mananalo yung impeachment. Ibang labanan sa Senate, Senado. 2/3 ang kailangan. Yes, oo. Oh, dahil yung minority leader, tinanggal yung kaibigan natin si Egay Erice. Diba? Teka muna. Oo, kasi minority yun eh. Hindi ibig sabihin, mayroon pa rin impluensya si Congressman Sandro Marcos sa nangyayari even with the minority. Tama ba yun? Of course, of course. Pero ang pinalit sa kanya, si Laila de Lima. Huwag lang natin tignan yung absolute numbers. Mataas siya, pero saan siya nanggaling? Almost 90% yung approval rating na before. Eh. So, Ngayon ang lahat. Eh. decreasing. So, Decreasing. hindi automatic na yan ay sure na sa 2028. Huwag niyo kalimutan, si Binay, yung second half ng kanyang term, mas mataas pa siya kay Sara. At tandaan, hindi pa lumalabas ang mga bank account. Ay, Di ba? correct. Pag lumabas yung mga ebidensya, sa palagay mo, mayroong malaking epekto yon sa kanyang numero kung compelling o talagang kakumbinsi-kumbinsi yung corruption sa 160 million? Definitely, dahil indicatively, nilabas na yan ni Senator Trillanes at ni former Deputy Ombudsman Carandang several years ago. At very compelling yung nilabas nila. Hundreds of millions, even billions sa bank accounts na wala sa salin. Diba? Yun, unang kasalanan yun. Ikalawa ay galing daw sa mga drug lords and pogo lords. Oh, wow. So mapapatunayan yan pag nabuksan ng AMLA yung kanyang bank accounts at definitely tatamaan yung kanyang numbers at yung kanyang support base. Kung sakali, ewan ko, knock on wood, kung mamatay ang dating Pangulo, yun ang kinakatakutan rin bagong 2028, yung sympathy votes. What if that happens also? And we know that he's 80 years old. What are the chances? Ang tawag dyan, necropolitics. Necro, patay na, necro na. Well, depende kung kailan mamamatay. Necro, patay. Ano, Grabe naman. Depende kung kailan mamamatay. O kung before. Kung mamamatay yan Back before the before May, election, yes. siyempre, game over na. Kung for mamamatay later, earlier, ngayon, Oo. baka ma-mitigate yung impact niya. Correct. Ay, Kaya nga sinasabi. ginagamit na nila ngayon yung kaso sa ICC to gain sympathy votes kay Right. Sara. Hindi ako haharap, hindi ko i-recognize yung korte na yan, no? Dahil kinidnap ako. Ang target nun ay makinabang si Sara. In terms of voter profile, Ronald, sino itong mga loyal na loyal talaga sa Duterte?
Imposible kasing sa dami nito, sa winnability niya, sa Davao lang concentrated to eh. So Yeah, what well, is the Mindanao and voter Well, profile? marami dyan mga OFW. Dahil siyempre, in Yeah. the past, yan yung insecure sa security ng kanilang pamilya. Pero dramatically, bumaba na rin yan. Yes. Malaki pa rin. Malaki pa rin. Paano dati, nung panahon ni Digong, pag nag-abroad ako, wala akong makausap na OFW na hindi supporter ni Digong. Pero ngayon, dito sa aking mga tour sa Tokyo, sa Milan, sa Paris, etc. Marami na feeling nila, uy, nabudol kami. May umiiyak nga sa Tokyo eh. No, nabudol kami. May umiiyak na 2 pastor sa Paris. Na, yun. So may ganung klaseng recognition din, yung marami. Pero in the past, talagang OFW yung base. Solid. What about the Gen Z vote naman? Kasi di ba nakita natin talaga in strength yung Gen Z vote the past election. Well, yung Gen Z, last midterm election, nagpakita ng kanilang strength. Yeah. Hindi pa siya yung youth vote na merong malinaw na direksyon, consolidation, saka indirect. Pero nakikita mo, nagsisimula. Dahil yung mga wala sa survey, pumasok. Correct. Dahil sa kanila. Yung kay Bam at kay Kiko, yun, di ba? Yun ang Yes. sinasabi nila. Kiko, Bam, Marcoleta. Bayan, no, etc. Pero, bumoto rin sila kay Bongo. Kaya sinasabi ko ay two-edged yan. Pwede yung bumoto rito, pwede rin yung bumoto rito. Pero, tingin ko yung pangunahing tinamaan yung mga artista. Ayun. Halos lahat ay Natalo. malaking Si tulong. Lito Lapid lang ang Pero nakalus. speaking Malaki of yung BAM, malaki yung sa tulong. Gen Z, eto na. Galing siya sa isang prominenteng pamilya at number 2 sa last senatorial election. Our second presidential, sasayaw at kakanta muna ako ng Tayo'y mag-8-8, 8-8. Bagong-bago to ah. 8 diretso. Ayan, dahil siya galing sa 8 diretso. Yes. Si Bam. Oo nga, no? Ocho dire. Kumusta naman po ang kanyang napipintong paktakbo? Meron Well, po ang ba? tingin ko ay gusto niya tumakbo. Pero hindi pa siya nag-a-announce. Pero for president. Not even For vice? president. Nilinaw niya last week na hindi siya tatakbo for vice. At kahit matalo siya, senador pa rin Oh, siya. correct. So safe siya. Eh, si DILG Secretary John Vic. Well, Remulla. sabi siya na open siya. Ang tinatanong niya yung pinaka-pogi eh. No? Oo, Ikaw talaga. ikaw talaga. Concern na. Well, pero yung latest survey, yung Tangere, 3 days ago, ay 1.5 siya. So medyo Mababa. malayo. Malayo. Pero mas mataas siya kay Speaker Martin Romualdez. Ay, no? definitely. Malayo naman ang ano. Pero ano, Pero sa Speaker Romualdez, hindi na. Hindi na. Hindi na yon. na. Oo. Hindi Pero na. speaking of John Vic, sabi naman niya, nag-clarify siya kung may basbas ng Malacanang. Kailangan endorse. Kailangan na endorse. BBM, Pero hindi yes. ba yun kiss of death? Even if you get the blessings of Malacanang, you're the anointed one. Probably. Isn't that a kiss of death? Probably, lalo na going into 2028, pababa yung approval rating ng presidente. No? Pero ang habol naman siguro dyan ay isa lang ang kandidato laban kay Sara. Dapat. Dahil whether kung saan man galing yan. Yes. No, whether yan ay galing sa administrasyon o galing sa pink opposition or galing sa independent. Pwedeng may unwritten understanding na, isa lang ang tatakbo, hindi na kami magpapatakbo. Yes. Pero yung as a coalition, I doubt it. Yeah. Sino ang hula ninyo na posibleng running mate ni Sarah? As Vice President. Yeah, because she said that, Yes. sabi niya, na-recruit ko na. Oo. Nakausap na daw niya. Sino kaya yun? Matunog si Senator Marcoleta. Yung pinakagwapo. Very. Do you agree, Ronald, si Senator Yes, Marcoleta? yes, yung pinakagwapo. Ay! Kaaway niya yun! Magko-compliment Si sila, Bongo. no? Ha? Bongo. I doubt it. Hindi I sila doubt. ganun ka-close. What about if it's strategic? Kasi kuha na naman ni Sarah ang iglesia. Yes. Marcoleta is iglesia. Yes. Hindi ba dapat magbama Aquino siya para makuha niya ang bahid ng dilaw? Yes, kung ako yung tatakbong presidente, ang kukunin ko yung hindi akin para may value added. Yes. Pero hindi yan ganun kadali. No? Halimbawa, baka masira naman si Bam kung papayag siya maging vice, Oo. di ba? Kaya ang kukunin diyan ni Sara ay yung medyo malapit sa kanya. Pero tama si Corina, ba't mo kukunin yung Iglesia ni Cristo? meron ka Sa iyo na. Yes, no? built-in So, na. kumuha ka ng may value added. Like Halimbawa, who? Atulpo, no? Or Senator Amy. or a General Torre, or yung ganon, no? Oh. Pero siyempre, General Torre, Will not sunog na yung also. tuloy dyan. Yes. Ang idea ko lang kasi is someone na hindi sa'yo. How about si Senator Amy? Oh, at saka Yun- merong Sarah Ol baka Sarah Mi. Yun yung proposal ni Harry Roque
2 years ago pa. Oo. Pero hindi pa natin nasubukan yung dalawang babae. Babae. Standard bearer, Yes. no? Oo. Ikalawa, mahahatak ba ni Amy yung Marcos base? Not too Ilocos. sure, no? Yeah. At may mga Duterte na ayaw sa kanya. Di ba? Publicly, nagsalita si Baste, nagsalita si Panelo, etc. na wala silang tiwala kay Amy. So hindi ko alam kung anong value added ni Amy. Next on the list, he's a certified Caviteño and the present Secretary of the Department of Interior and Local Government. May kinalaman ba kapag gwapo yung kandidato? Does it add the value? Partly yung itsura niya, partly yung position niya, DILG. That's Yes, the third lahat. most Oo. powerful Oo, position lahat sa yan. gobyerno, no? Government. At ikatlo ay meron kang bailiwick, yung Cavite. Correct. Pero for now, hindi pa siya umaangat. Yeah. Sabi ko nga, itong 1.5. latest survey, 1.5. Pero nag-announce na. yes. Pahiwatig, di ba? Yeah. I think siguro kung maraming mapakulong na, alam mo yun, nasa mga big flood control. fish. Siguro kung may mapakulong siya ng mga big fish, it will add to his numbers. Yeah. Tsaka mahanap Diba? niya yung Kasi mga wala pa namang natatago. nakukulong, Yeah. aside from the fact na sumuko yung mga nakakulong, di ba? Kung tunay kang crime fighter, Yes. mahuli mo si Bantag, mahuli mo si Bato, di ba? Mahuli mo yung mga high profile, si Atong Ang, di ba? Yes. Etc. Yung image mo, magmumultiply yan. Tama. Correct. Pero kung wala kang mahuli, wala kang magawa, no? Hindi yan Do you aangat. think BBM will endorse him? Well, depende sa numbers eh. Dahil ang i-endorse ni BBM, yung sasagip sa kanya. Dahil existential yung battle between them and Sara, and the Marcos and the Duterte. Publicly, sinabi ni Sara, papapatay ko yung presidente. Oo nga eh. Ibig sabihin, existential yung kwan. Sabi nga ni Sara, hindi kami nakakalimot at hindi kami nagpapatawad. Gaganti yan. Susuportahan mo yung kayang talunin ito. Okay, so may mga susunod pang matutunog na pangalan ang pupulsohan natin sa pagbabalik ng TikTok! Ang susunod sa listahan natin ay, sabi niya, di daw siya ulit tatakbong presidente. Magbago pa kaya ang isip niya? Tingin ko magiging unfair para sa city kung gagamitin ko lang yung pag-mayor bilang, alam mo yun, parang bilang jump off point. Tingin ko hindi ako magiging effective mayor pag ang iniisip ko kaagad yung 2028. Kasi baka lahat PR na lang yung gawin ko. Kung if ever na magkaroon ulit ng opportunity in the future, kailangan nakabase yun sa performance ko as mayor. Hindi dahil pinagplanuhan kong kumandidato ulit sa national. Lenny Robredo, what do you think? Sabi niya, hindi talaga po ako tatakbo, kailangan po ako ng naga. Oh, yun yung public pronouncement niya. Sabi daw sa kanya nung yan yung maong asawa, si Jessie Robredo, ay huwag niyong iwanan ang naga. Diyan tayo nagsimula. Kaya doon siya tumakbo mayor at kapapanalo pa lang niya at paliwanag niya, ayaw naman niya mag-i-Isko Moreno, kapapanalo pa lang tumakbo kagad bilang Na president, presidente. yes. So, yun yung public pronouncement ngayon. Pero for now kasi, sa mga pink, siya pa rin yung pinakamataas. At syempre, yung kanyang 15 to 16 million votes, last 2022 presidential election, hindi naman niya lilipat kay Sara. So, meron ka ng pundasyon. Correct. Diyan. At usually kasi last minute siya nagpapasya. Nung tumakbo siya as vice president, last minute yun. Nung tumakbo siya as president, last minute yun. Pero in this case, baka hindi na pwede yung last minute. No, last minute when she ran for vice president, sympathy votes rin kasi namatay yung Yes. asawa niya. Yes. So ngayon na presidente na naman, Yes. in history ba, try and try until you succeed, pwede ba yun? Yun, Or tama. pag the ship has sailed Ano after to, the beauty first contest? time. That's why I'm just curious tama, eh. baka may salita bang bantilawan, yung once na natalo ka, hindi ka Hindi ka naman na babalik. Oo, Well, kasi it's- ito, stake 2 for Yeah. her. Yeah. Well, historically, hindi pa nangyari yun. Pero nagbabago naman ang kasaysayan. Correct. At lalo na ngayon, unprecedented itong mga problema natin. Corruption, impunity, at ngayon, meron kang economic crisis because of the Iran war. So, hindi Yes. mo sigurado, pwedeng mabago. Was she even considered to be the administration's candidate? Well, I doubt kung magkakaroon ng ganong klaseng formal endorsement. Mas yung ano yan ay yung ginawa ni BBM na magsuot ng Pink pink socks. socks at dumalaw kay Lenny. At binigyan ng 500 million, Yeah, pondo. it's more performative eh. Dahil nag-announce si Sara, tatakbo siya. Yeah. Parang ang message ay, hindi ka nakakasigurado. Pwedeng magsama-sama lahat ng mga hindi Duterte. Pero naniniwala ka na ayaw niyang tumakbo.
ayokong i-second guess yung kanyang iniisip. Dahil hindi naman kami ganun ka-close. Pero ang tingin ko ay... Kanino ka close? Oo. Kilala ni Rufa. Wala na ganyan Kilala ni Rufa. Kilala ni Rufa. Rupa, ikaw, Wala kanino nang ka ganyan, close? Kanino close to kay Senator Robin? Senator Robin Yeah. daw, best friend ni Rona. Best friend ko yun. Sarcastic yun, sarcastic. Hindi kasi best friend ko si Mariel. Anyway, siya, okay ba siya? Robin Padilla. Number 1 senator. Well, tingin ko Pwede na-burst siyang- na yung kanyang bubble eh. Dahil dati nag-number 1 siya eh. Oo, senador. Kumanta lang siya sa kampanya ng isang kanta, nag-number 1 na siya. Correct. Pero tingin ko, for now, hindi na mag-work yun. No? Tingin ko bumababa na siya eh. sayaw. Dahil nakikilala na siya eh. No? Nung hindi pa siya kilala as a politician, ay baka mataas siya. Nag-number 1 nga. Pero malaking tulong niya para matalo almost lahat ng artista. Sorry last election. No? Dahil, baka maging Robin Padilla lang yan. Naging Siya tech. yung naging ano. Although, yun yung isang dahilan kung ba't siya nagalit sa akin. Nagalit sa'yo. Eh, kasi wala siyang bahid ng korupsyon, di ba? Oo, well, that's one thing. Religyoso siya, hindi ba? Pero Next on our list is a senator, media personality, and a broadcast journalist. YouTuber. 30 million subscribers. Wow. Wow. Diyan pa lang, Piso-piso lang, oo. Limpak-limpak. diyan pa lang hindi mo na kailangan magnakaw. Yeah. Ang laki na ng kinikita ni Raffy Tulfo. Sigurado, hindi na siya tatakbo. For now, 100%. Pag nakausap mo siya, hindi siya tatakbo for anything higher than the Senate. Dahil nga, tapos na yung term niya, kailangan niya tumakbo. At kung matalo siya, unlike his brother, hindi na Senator pa siya rin siya. senador. Ay, no? hindi siya senator. Si Erwin kasi kahit matalo, senador pa rin. No? Kaya yun yung... at ang feeling niya, hindi siya pang presidente. Si No, Rafi. pag nakausap mo siya. Pero siya lang ang lumampas kay Sara. Wow. More than a year ago. No, sa Okta survey ay 35 siya, 34 si Sara. Ibig sabihin ay napakalakas Ito niya. ba yung mga ratings? Well, to some Minsan extent hindi, naman. So because of his numbers, Ronald, sa tingin mo, marami talagang magpa-presidentiable na liligawan siya to be VP. So what do you think it will take for him to agree to run as a running mate of any of the presidentiables? Ano sa tingin mo yung magpapayes sa kanya? Tingin ko for now ay sarado si Jan. 100%. Unless matuloy yung anti-dynasty law. Ayan. Na, Bakit? Ibig sabihin, by 2028, hindi Dalawa na pwedeng, sila. hindi pwedeng dalawang tulpo. Sa Senado. Eh, yung kanyang kapatid ay senador pa for the next, for an additional 3 years. So, ang mangyayari dyan, he has to make a hard decision to run for a higher position. Or else, isa lang kasi ang So mare-recognize. matatanggal yung isa? Constitutionally allowed ba yun? Yeah. Kung magagawa yung Kung implementing law. mapapasa. Nasa konstitusyon na yun eh. Ang kailangan na lang implementing law. At yun yung nakasala ngayon sa Senate at saka sa House. Kung maaprubahan niya sa BICAM, baka tamaan sila. Pero maraming magkapatid sa Senate, ha? Tatamaan lahat yun. Okay, so bilang pang huli, anong problema mo kay Bong Revilla ba? wala. Naman. Hindi, kasi alam ko Maawa dati, daw siya. parang gusto siyang maging vice. Hindi, pero totoo ba yun President. na kapag halimbawa Sara Duterte makes it, mapapakawalan si lahat ng mga kinulong? Well, nangyari na yun last nung term ni Digong. Yeah. Yung mga nakakulong katulad ni GMA, Jinggoy, Bong Revilla, and, nakalabas sila lahat. Si Gigi Reyes. Presidential pardon. Pardon yan. No? Kaya posible yan. Pero si Bong Revilla, theoretically, legally, pwede pa siyang tumakbo hanggang wala pang final conviction. No? Pero I doubt kung at this point may kukuha sa kanya. Yung ano po yung nasa radar ninyo na kung sino po yung pwedeng tumakong presidente sa... O yung other names. Hindi pa Yung na-mention. talagang feeling mo. And others. Well, sa Oh, ngayon, Risa. well, sa ngayon, tingin ko yung mga gustong tumakbo or open tumakbo, maliban kay Sara, ay si Bam Aquino, si Risa Ontiveros, John B. Cremulya. Napa-float yung pangalan nila. General Torre. General Torre at Mayor Magalong. Pero kung may impeach si Sara, kung may impeach si Yata, Sara, parang gusto ko nang male-level yung playing field. Maraming tatakbo. Kung hindi siya may impeach, Kailangan isa lang at kalaban. most dalawa yan. Oo, No? dapat Ang viable isa. So depende rin sa impeachment kung ano mangyayari. Exciting. Pero pag nawala siya, maraming gugustong tumakbo. Meron pa po tayong 771 days mula ngayon hanggang sa 2028 presidential election. Paalala, huwag bumoto ng mga korap.
Sabi nga ni Miriam Defensor Santiago, ang balota ay hindi listahan ng mga magnanakaw. Kaya talaga naman si Ma'am Miriam, kaya pag-isipan ng mga pangalan na ilalagay po ninyo. Magbabalik ang TikTok! Maraming salamat kay Ginoong Ronald Llamas para sa kanyang dami natutunan, no? Aabangan natin talagang 2028. Thank you, Sir Llamas. Pero kukwento ko lang na napakaganda ng Pilipinas. Kaya sa pag-usapan dahil sa buong mundo, hindi nagpapahuli ang atin pong bansa. Nauungusan na tayo ng neighboring countries like Malaysia, Thailand, Bakit Vietnam, nga ba? Singapore, at Oo, ah. Indonesia. Ganda-ganda Sa lakas natin. ng turismo nila. I agree. Bakit Dapat nga ba? kasi nga busy ngayon lahat sila sa mga flood control ata. Naku, hindi nakakatulong talaga yung mga balita ng pagnanakaw. Maraming magagandang mga tanawin dito sa Pilipinas. Pero ang mga pinupunta ng mga turista, yung mga beach natin, na doon talaga Number ang one. gaganda. Boracay, walang sinabi yun. Sa mga Palawan. ibang beach, Condé Palawan. Nast, traveler's destination. Yes. International yan, ha? Oo. Like, everyone who comes here, alam nila na ang pupuntahan talaga nila ay ang mga dagat. Because we have, Totoo. how many? 7,707 7,107 Uy, hindi na. islands. Nadagdagan na ba? Parang 7,600 plus na nga yata. Wow. Yes. And then, among all those islands, ang pinakasikat lang siguro, 5, mabibilang mo talaga sa Boracay, di ba? Boracay, Palawan, Siargao, Bohol, Oo. and then now, Siquijor. Siquijor, correct. Oo, Pero alam niyo sabi po, nga nila yun. tinignan ko dati yung Thailand, ang dami na talaga mga turista. Mas maganda Kasi sa alam mo kung atin. bakit pala? Kasi pag doon pala, ginalaw mo ang turista, bitay ka. Dito, turista, nagpapatay Galawin mo sa lang. Boracay. Pinagnanakawan. Pinagnanakawan. Dapat Correct. alagaan natin yung mga tourists. Hindi naman lahat. Pero dito sa Pilipinas, yung dollar nila will go a long, long way. Unbelievable. Diba? Ngayon, almost 60 pesos to the dollar. pa. Ay, magkano lang But kailangan mo? that's Maganda before na. they go to Vietnam or Thailand. Thailand. Masasabi Na mas nila mura na mas pa. mura Mas pa mura talaga. pa. It's Kaya cheaper nga. actually to travel Bali. abroad, like our Southeast Asian neighbors, than to travel within the Philippines. Yeah, I agree. Mas mahal. Di ba sabi nga nila, like Siargao. Ang Siargao, from Manila to Siargao, parang minsan 11,000, 24. 12,000. O 24. 24,000. Oh, di parang nagpunta ka na ng Japan, di ba? 24,000. So, ang sinasabi mo is local tourism. Tourism, yes. Na dapat self-sustaining na. Yes. Iba naman yung galing sa ibang bansa. Yes. Tama, kasi ang masyadong mahal. Oo. Correct. Kahit po Masyadong sa mahal. Bohol, sabi ng mga Boholano, kami nga, taga dito kami. Binibentahan kami ng mahal na isda. Taga doon na sila. Hindi rin sila nakakakain ng isda doon. Sa kanilang Batangas din. Maganda naman diving. Oo, Kahit maganda. na malapit-lapit sa Maynila. Oo. Pero Karina, maganda pa. what's your favorite tourist destination in the Philippines? Ikaw mismo, personally. Tourist destination, I haven't been to all. Yeah. Dahil ang dami nating ginagawa. Kailangan pa natin mag-taping ng ganito. I'm in love with Palawan. Yes. El Nido. Beautiful. El Nido. Beautiful. El Di Nido. ba? Coron. Yeah. Coron. Coron. Ma-beach ka ba? Ha? Ma-beach Of ka? course. Paradise. Bikini. Baguio pa rin to me is my favorite tourist destination. Kasi gusto ko yung lamig. Ayoko yung mainit, tapos yung may buhangin sa katawan. Oo, hindi ko type yun. Mas gusto ko Baguio. Pero alam mo, pinagpo-promote sila, aside from the tourist destinations, they're promoting food tourism. Kasi nga, di ba, so many regions, so iba-iba yung mga pagkain. Pati sports tourism, kasi yung mga Koreano nagpupunta dito para mag-golf. Gustong-gusto nila yung mga golf courses dito. Tapos, yung medical tourism, kasi mura rin dito, magpa-botox, magpa-facelift, yung mga ganyan. So, maski na pa paano, aside from tourist destinations, may mga ibang mga niche tourism industries na pinapasukan na. So, dapat talagang isipin yun talaga para pagpunta nila dito, ang daming magagawa. Masarap kumain, o masarap mag-golf. Mababait ang mga Pilipino. Mababait ang mga Pilipino. Magaganda ang mga Filipinas. Ay, mga afam. Gusto ko makapunta sa Batanes. Ayun ang gusto ko rin nga. Yeah. Maganda daw doon. Maganda talaga. Oo. Pare-pareho naman tayo ng sinasabi na mayaman at maganda ang turismo ng Pilipinas. And yet, bumabagsak o bumababa ang ating tourism. Less appealing sa local at international tourists. How to bring back the AFAM sa pagbabalik ng TikTok! Pilipinas na!
mahal. Totoo ba talagang mas mahal pang magbakasyon sa Pilipinas kaysa sa abroad? Nako, true! Ay, ganda. Kaya imbis na kumita ang turismo dito, lahat ng Pilipino na may kayang konti, Yes. pupunta ng Vietnam, pupunta ng Hong Kong, Japan, Oo, di ba? Mas Thailand. mura. Oh, pag napunta ka sa Japan, nandun lahat ng Pilipino. Ay, sana. Nasa 7-Eleven. Isipin ng Pinoy na unahin muna natin yung local. Yung tayo Sariling muna, no? atin. Yes. Para yung pera natin iikot dito. Eh, babaan mo na yung presyo ng pagpunta doon. Tama naman din. Di ba? Yun ang sa tingin ko isa sa mga problema, infrastructure. Yes. 'Di ba? Pupunta ka ng airport, nako, ang haba-haba, matatraffic ka. Eh kung meron ka ng MRT, 'di ba, like in Hong Kong, kung maglabas ka ng airport, you can take either the train or may mga buses, MTR, Totoo. 'di ba? Or sa Japan, ganun Japan. din. Oo. Kaakyat ka lang gano'n, nandun na. Correct, dapat convenient talaga, accessible. Tapos yun nga, yung mga kalsada natin, wag naman sanang lubak-lubak. Well, ginagawa na daw ng paraan ni Vince Ni Dizon. Vince. Alam mo, O ano pa ang mga pwedeng gawin para ang turismo, ano? Tulad po ng sinabi ko kanina, pag landing pa lang ng aeroplano, dapat maganda lang yung nakikita. Hindi mga bahay na squatters. Alam mo, pagagandahin mo na yung bahay ng squatters, magpapaganda mo pa yung pananaw ng mga turista sa Pilipinas. Ako naman, social media. It's the cheapest form of advertisement, di ba? Lalo na sa ganda ng Pilipinas, point your camera anywhere and it's a beautiful photo to be shared, di ba? Katulad ng mga neighboring countries natin, meron lang silang swing. Tapos namumultiply yun millions of times because everyone who goes there, same picture, di ba? So, Ano ba ang magiging ano? Ano yung destination swing? talaga What do you mean by swing? The swing in Bali, for example, di ba? Tama. Lahat sila nagsiswing Totoo doon. yan. Tapos lahat sila, gusto ko rin ng picture na ganyan. So, pupunta sila doon. Multiplier ang effect. Yes, multiplier effect. So, ang Tama. Pilipinas, sa dami ng magandang tanawin, very nature-rich, pipili ka lang ng isang zone, di ba? Pipili ka ng isang spot, social media promotion, and then multiplier effect. Meron naman ako nakikita, pero parang, ewan ko lang. Di ba sabi niya, sabi ni Cristina Frasco bago siya natanggal sa, I don't know if siya tinanggal or nag-resign, sabi niya, tinanggal kasi yung niya eh. 'Di ba? Kasi nga yung Love the Philippines, marami nagreklamo doon. So the following year, parang binigyan na lang yata siya ng 10 million na lang yata. Napunta sa Alocabol. Oo, napunta sa Alocabol. Pero So ano, yun ang rinereklamo niya. Prasko. Ha? Prasko, di ba? Parang katulog ng Pasko. Oo. Ang birthday niya pala, December 25. Oh, close rin kayo? Nakita ko, ginugol ko. Kumusta ito tenga mo? Okay naman dito. Okay naman siya. Hindi, ito na lang mas maganda to. Oo. Tingin ko, kailangan din natin na magkaroon ng magagandang hotel. Mga Yes. hotels. Kulang. Board and Yes. lodging. Kulang. Kulang. Kagaya sa mga probinsya. Di ba wala nang signal, wala pang hotel. Correct. Like, Galing ako ng Tawi-Tawi. Napakaganda. Kakaibang kultura. Malaysian na sila doon kasi malapit sa Malaysia. Pero para pumunta ka doon, para ka nag-Japan. Oo. Ang mahal. At pagdating mo doon, wala pang magandang hotel. Dati. Ang alam ko, ngayon parang nag-invest na yata sila ng hotel sa Tawi-Tawi. You should really go to Tawi-Tawi. Beautiful. Totoo. Tapos gawin nilang, ano nila yung mark nila, yung, di ba? Tawi-Tawi. Oh. Province of Happiness. Diba? Tawi-Tawa. Ano ba ang tagline natin ngayon? Dati, Wow Philippines. Oo. Love, Paano ni Dick Love. Gordon? love the Philippines. Love the Philippines? Yan yung for kay all. Frasco. Parang love for Yan all. yung kay That loves the Frasco. Philippines. Hindi ba wow, magnanakaw? Maganda yun na. Wow! Magnanakaw! Yun na nga yung Love the Philippines. Wow, magna na The lang. Love the Philippines hindi na-catch on eh. Di ba? Unlike the Wow. Di ba? Up to now, we still remember Wow. Eh, panahon pa yun ni Dick Gordon. Ako, I Yes. remember, it's more fun in the Philippines. Yun rin. Maganda rin Super yung great more fun. camping. It's Yan more yung fun kay in the Philippines. Mon Jimenez. I believe in marketing. Yes. I believe in marketing Correct. and then affordability, Correct. incentives. Yes. Diba, no? Kung talagang gugustuhin. Yes. Mangyayari. Kaya lang, napunta lahat sa infrastructure ang budget. I mean, construction. 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 Pero nakakaigit, di ba, when you see nga, Vietnam, Thailand, talagang wala na. Talagang Madali tayo, silang pinagmamalaki natin na we had 6.9 million visitors yata last year. What's that? That's not a lot, ha? That's why. Kaya nga pinagmamalaki na natin supposedly yon. Thailand, double digit. Di ba? Ilang Dami Thailand talaga. In Vietnam. Nalaga Tapos ako Vietnam, din. dati Hindi ko alam Ho sa Chi Pugo. Minh lang at saka Hanoi. Ngayon may Da Nang. Saan pa ba
ba yung mga iba? Oo, Danang. Tapos meron silang cruise. Oh, may mga meron silang cruise Oo, doon. sa Yes. Halong Bay, di ba? May mga ganon. Halong Bay. Yes, Ganda. oo. So, sana meron tayong ma-develop pang mga ganyan. Bago. Alam mo ba ginagawang malaking-malaking parang Disneyland sa Ilocos? Saan? Massive. Itong isang dating politiko, nag-invest siya na nag-invest. Binili nga niya yung isang sasakyan ng mga diskaya. Ay, yes, sa Baguio. Diba? Oo, yung sa Baguio. malaki. Correct. Ayan, Thailand, 32.9 million arrivals. Vietnam, 21 million arrivals. Nakakaingit. Indonesia, Oh, Indonesia ilan? 15 million arrivals. Wow. Singapore, 16 to 17 million. Philippines, Oh, 100 million departure. Maraming world-class tourist attractions ang Pilipinas. Magagandang lugar, masarap na pagkain at world-famous Filipino hospitality. Pero, Mama Sir, baka naman turismo natin ay parang lyrics lang ng sex bomb. Turismong pababa, pababa ng pababa. Pwede namang turismong pataas, pataas ng pataas. Ganun na lang. ano ba? Sana sinayaw mo na rin. Oo nga. Oh, di ba? Ganyan. O ayan, para sa akin kasi, ang lahat ng problema, kung yan man ay sa sistema ng eleksyon, o kaya yung pagnanakaw, korupsyon, o kaya problema sa turismo, nandyan yan, na ang kapangyarihan ay nasa atin sa 2028. Tama. Hindi naman natin kailangan, ewan ko ba, magpapatalsik ba tayo mga tao ngayon? Ang kapangyarihan natin, we exercise that in 2028. Kung tama ang ating mga iboboto, wala lahat ng problemang yan. Correct. I agree. agree. So that's why Yan. ang talagang takeaway ko sa episode na to, number one, like I always say, voter education. Yeah. So magsisimula talaga yan sa pag-educate ng voters natin. Dapat so hindi educational talaga- system. Para mas marunong tayo bumoto. Informed Oo, yan. voters tayong lahat. Lalo na ngayon, Gen Z is proving to be very strong. So mas informed na sila mag-decide ngayon. At saka nakita nyo naman po yung resulta. Sa kakaunting pera na pinamudmud nila, bilyon-bilyon, daan-daang milyon ang kapalit ng pagnanakaw nila. Kaya kung ibebenta nyo uli ang ating bansa, wala na pong mangyayari sa Pilipinas. Ako talaga, ang kailangan ipasa rin yung anti-dynasty law. Para Yes, maging yes. progressive tayo. Tapos dapat talaga hindi tayo matuwa sa 10,000 na binibenta natin yung boto natin. Voters education and the anti-dynasty law. I think there's a chance for us talaga na umasenso. Kaya very exciting pagdating ng 2028. Yung tamang bersyon. Tama! Yung tamang version. Hindi itong version na to. Oo, Kasi ito kahit ayunan to, Mapasa. pangit. Parang Oo, tinuldukan kasi lang nila yung second nangyayari. hanggang second Legalize lang degree yun. Legalize lang. Oo, dapat mas maging mahigpit talaga sila, di ba? Siguro sa tourism na lang ako, no? Kasi nga, mas gusto kong mapansin yung bansa natin ng maganda, yung mag-invite pa. Welcoming, yung pag-hospitability, ganyan. Capability. Dapat welcoming committee ka, Ate P. Sa airport. Oo, mabuhay! All aboard! Because we're board! And here's your boarding pass because I'm sa board. Maganda yung sinabi niya eh. I love it! Dapat ikaw ang kunin ng tourism para sa pinapalood. Go, 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 Philippines! Diba? Oh, diba? O, diba? Iniisip nyo pa lang, amin ang pinag-uusapan. Dapat pag-usapan ang dapat pag-usapan. Kita-kits next Sunday on 1PH at 9:30 ng gabi. Ang makabuluhang kwentuhan na may halong tawanan, pampataba ng utak. Ang trip nyo, sigurado trip din namin. And don't forget, also on One News, 8 o'clock po yan ng gabi. Kaya mag-message sa aming social media pages ng suggested topics nyo. See you next Sunday on TV5, 9:30 in the evening. Same time, same place. Kami po ang inyong mga ka-TikTokers dito sa TikTok!